Nagising si Justin nang halos mahulog ang kanyang cellphone mula sa paanan ng kama dahil sa sunod-sunod na tunog ng notifications. Napapikit siya habang hinahaplos ang sentido. Sinusubukang unawain kung bakit parang sumabog ang social media sa gitna ng maaga at tahimik na umagang yon. Pag-ikot niya, kinuha niya ang cellphone na kumikis na pang screen mula sa sobrang dami ng alerts. Pag-unlock niya, halos mabitawan niya ang gadget. Wait, what the hell? Ba't ako trending? Bulalas niya. Mabilis siyang umupo at humawak sa noo na tila sasabog din sa gulat. Nakatambad sa harap niya ang kanyang pangalan, naka-hashtag at ilang meme na may captions na hindi niya alam kung dapat niya bang ikatuwa o ikatakot. Pinindot niya ang unang lumabas na post at nanlaki ang mga mata niya. Doon niya nakita ang isang high-resolution na wedding photo. Suot niya roon na isang klasikong lace gown, hawak ang braso ng isang lalaking hindi niya naman kailan nakilala ng personal. Para itong totoong kinuha ng isang professional photographer sa isang tunay na kasal. Hindi to totoo. Hindi to pwede. Ani niya sa sarili. Sunod-sunod ang notifications mula sa mga kakilala, office mates, distant relatives, at maging ang mga taong hindi niya kilala. Habang nagpapapa pa mga mensahe, isa-isa niya itong binabasa. Girl, kasal ka pala sa bilyonaryo? Grabe ka! Just tell me, please. Tell me this is edited. Natataranta ako para sa'yo, ha? Ma'am Justin, totoo po ba to? Nasa news na po. Napabuntong hininga siya. Pinipilit maniwala na isang malaking identity mix-up lamang yon. O baka naman may scam na lumaganap na ginamit ang mukha niya. Ngunit ang dumami pa ang edits, nagsimulang manginig ang tuhod niya. Tumayo siya mula sa kama. Naglakad paikot sa maliit niyang apartment. Hawak-hawak ang cellphone na parang bomba. Huminto siya sa harap ng salamin sa sala at tinitigan ang sarili. Justin, kalma. Hindi kayo kakasal na hindi mo nalalaman. Bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya muling makahinga, may kumatok na mabilis at sunod-sunod at napatingin siya sa pinto. Sino na naman to pupunta ng ganito kaaga? Pagbukas niya, bumungad si Bea, ang kanyang matalik na kaibigan. Justin! My God! Nakita mo na ba yung news? Obviously, Bea. Gusto mo bang himatay na lang ako, diretso, ganon? Pumasok si Bea nang hindi nagpaalam. Agad hinablot ang phone at tinitigan ang screen. Girl, hindi to meme level eh. Legit yung pagkaka-edit, parang kinasal ka nga talaga. Sino bang gumawa nito? Hindi ka ba nag-photoshoot ng secret? Photoshoot? Hindi naman ako magpapakasal sa stranger na bilyonaryo. No ka ba? Balik tanong niya. Umupo siya sa sofa at ibinagsak ang ulo sa sandalan. Bea, paano naging mukha ko to sa kasal niya? Hindi ko nga alam anong itsura niya maliban sa lumang picture sa magazine, no? Habang nagsasalita siya, biglang nag-vibrate ang phone sa kamay ni Bea. Nagulat silang pareho nang makita kung sinong tumatawag. Private ang number, pero ang nasa caption sa caller ID, mas nakakapanindig balahibo. Napasinghap si Justin. Bea, ba't andyan ang pangalan? Girl, sagutin mo. Ikaw na. Hindi ako ready kausapin ng bilyonaryo na asawa ko daw. Ano ba yan? Ngunit bago pa man niya mabawi ang telepono, nadulas si Bea sa excitement at napindot ang answer button. Narinig nila ang isang mahaba at kalmadong tinig mula sa kabilang linya. Miss Marasigan. Naniga si Justin. Yes, this is Justin. May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. This is Gabriel Mercader. I believe you've seen the photos circulating online. Hindi agad nakasagot si Justin. Nilingon niya si Bea na nagpipigil ng tili. Yes, I saw them, sir. Hindi ko po alam kung... We need to meet immediately.
Someone is using my legal documents. And apparently, your identity as well. Kumalabog ang dibdib niya sa salitang legal documents. Wait, ano po bang ibig niyong sabihin? Narinig niya ang mahinang paghinga ni Gabriel. Bago sumagot. The photos were not just edited. They were created using actual information tied to a marriage license filed under your name and mine. Parang nalunok ni Justin ang buong hangin sa mundo. That's impossible. Hindi ako pumirma ng kahit anong papel. Hindi ako pumunta ng City Hall. Hindi ko nga kayo kilala personally. I understand. That's why we need to talk. I'll send a car. Please prepare. This situation is far more complicated than it appears online. Bago pa siya makapagtanong, naputol ang tawag. Napaupo si Justin na parang natanggalan ng lakas. Bea, may marriage license daw. As in legal. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Bea. Justin, girl. Ano to? Sino gagawa niyan? Bakit ikaw? Bakit siya? Ba't kasal kayo? Humugot ng malalim na hininga si Justin. Di ko alam. Pero kailangan ko malaman. Hindi pa rin kompleto ang tulog ni Justin nang dumating ang itim na SUV na may tinted windows. Huminto ito sa harap ng kanyang building at sa loob ng ilang segundo, bumaba ang isang staff na nakaitim at may suot na ID lanyard ng Mercader Group. Miss Marasigan, we're here to escort you to the headquarters. Magalang na sabi ng lalaki. Tumango si Justin. Okay, pero pwede ba malaman kung ganun ba talaga ka-urgent to? Mr. Mercader requested your presence immediately. There are documents he needs to clarify with you. Napalunok si Justin. Hindi na siya sumagot at pumasok na siya sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa Mercader Group headquarters, halos mabingi siya sa katahimikan ng lobby. Ang mga receptionist nakatingin sa kanya ng may pag-uusisa. Miss Justin Marasigan, you may proceed to the 47th floor. Legal department and executive board are expecting you. Sabi pa ng isa, expecting me. Parang ako ang CEO ha. Bulong pa niya pero may kaba. Pagbukas ng pinto sa 47th floor, sinalubong siya ng ilang empleyadong mas seryoso pa sa mga nasa courtroom. Isang abogado ang lumapit. Miss Marasigan, please follow me. Mr. Mercader will join us shortly. Pumasok sila sa isang glass conference room. Sa gitna nakalatag ang ilang folders, isang laptop at projector. Justin, huminga ka. Wala kang ginawang masama. Pagkausap niya sa sarili. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel Mercader. Tumango ito sa mga staff saka umupo sa tapat ni Justin. Nagtagpo ang mata nila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humingi ng sorry o magreklamo. Si Gabriel ang naunang nagsalita. Thank you for coming, Miss Marasigan. Wala naman ho akong choice, sir. Bahagyang kumurba ang gilid ng labi nito. Fair point. Let's begin. Tumayo ang head of legal at binuksan ang unang folder. Miss Marasigan, we need to clarify that the photos circulating online were part of a marketing concept for the soft launch of the Mercader app. Napakurap si Justin. So prank lang lahat? Yes. Sagot ang legal counsel. A reckless one. The creative team used stock footage, AI composites, and placeholders documents to simulate a marriage announcement. AI composites? Kaya pala mukha ko. Unfortunately, singit ni Gabriel. They used your public photos from a freelance modeling portfolio site. You matched the generic pretty bride that they were searching for. Yun na importante. So they did it. Wow! Thanks ah. Generic pretty bride ka dyan. Sagot ni Justin habang nakataas ang kilay. Narinig niya ang mahinang tawa ng isang staff bago ito siniko ng katabi. Ngunit agad naging seryoso ang atmosphere. Nang buksan ng legal head, ang pangalawang folder.
The problem is not the images. Ipinakita nito ang isang printout mula sa Government Civil Registry Database. Nandoon ang pangalan niya at sa katabi nito, si Gabriel Mercader. This is the real issue. Nanlamig ang batok ni Justin. Sir, bakit may marriage record tayo? Hindi nga ako pumirma ng kahit ano. Binuksan ng legal head ang projector. Lumitaw ang tinatawag nilang sample marriage contract na ginamit ng creative team para sa prank. Ngunit sa sulok ng dokumento ay ang QR code na dapat ay dummy only na humantong sa isang tunay na registered entries sa gobyerno. The placeholder documents were accidentally uploaded using the real filing channel. Paliwanag ng legal officer. Someone approved it 2 months ago using valid registration stamps. Pero paano nga? Wala akong kakilalang kahit sinong government employee at hindi ko alam paano nag-file ng kasal. That's what we're investigating. May diin ang tono ni Gabriel. Miss Marasigan, as of this morning, the system shows that you and I have shared asset registration and joint financial rights. Napahawak si Justin sa dibdib. Hindi ako humingi ng kahit anong asset na hindi ko nga kayo nakikita sa TV madalas eh. We know. Sagot ng legal team. But the record is binding unless corrected through a legal nullification process. At habang pending yun, technically, you are Mrs. Mercader. Parang umikot ang mundo niya. So ano ngayon? Kasal ako sa taong di ko naman alam kung paano magtimpla ng kape? Hindi na kontrol na isang staff ang pagtawa muli. Tinapunan nito ng tingin ni Gabriel. This is not a joke. Miss Marasigan may face identity fraud allegation if this isn't resolved properly. And that is unacceptable because she did nothing wrong. Napatingin si Justin sa binata. May sincerity ang tono nito, kahit may halong frustration. So anong plano? Huminga ng malalim si Gabriel. First, we assign you a personal legal team. Second, we conduct a joint inquiry to determine who filed this contract. And third, we need to appear together in the government office to request an emergency review as a married couple. As what? As husband and wife, Miss Marasigan. Otherwise, they will not process the case. Pagkatapos ng tensyonado at mahaba-habang meeting sa Mercader Group, pakiramdam ni Justin ay parang piniga siya mula ulo hanggang paa. Gusto lang sana niya umuwi at magkulong sa kwarto at magpanggap na hindi siya trending sa buong bansa. Ngunit pagdating sa SUV sa harap ng kanyang building, agad siyang nakaramdam ng kaba. May mga tao sa labas, mga kapitbahay, mga nag-aabang, mga nakaabang sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiti o tumakbo pa uwi. Nang bumukas ang pinto ng SUV, halos sabay-sabay na pumalakpak ang ilan at sumigaw ng, "Uy, si Mrs. Mercader! Justin, napanood ka namin sa news. Sikat mo na ngayon ah." Bago pa siya makalakad papasok sa building, lumapit ang kapitbahay na si Aling Tasing, hawak ang tabo at nakapamewang pa. "Justin anak, aba ang yaman-yaman mo na pala. Hindi ka man lang nagsabi na mayaman na napangasawa mo." Umirap si Justin sa loob-loob niya. "Tita Tasing, hindi ko po yan asawa. Mistake lang po lahat, inaayos pa." Hay nako, kahit pa. Ang importante, sikat ka. O siya, baka naman pwedeng pahiram kahit 5,000, emergency lang. Babayaran ko next month. Nalaglagan pa nga ni Justin. "Tita, hindi nga kami kasal, fake news po yon." "Well, hindi fake pero basta complicated ho." Ngunit hindi pa siya natatapos. May sumingit pa, si Neri. Ang kapitbahay niyang laging nakasilip sa bintana. "Justin girl, papicture naman oh. Smile ka. Lagay ko sa social media para trending din ako." Bigla nitong tinutok ang cellphone sa mukha niya. "Neri, uwi ko lang, di pa ako nakakaligo." Pero huli na. May kumuha na ng video at may sumigaw pa ng, "Tag mo ako para makita ng pinsan kong OFW. Baka ma-discover din niya ako." Tinakbo ni Justin ang building door at halos sumubsob sa pagmamadali. Nang makarating sa hallway,
Hinugot niya ang susi na parang nagkukumahog na makatakas. Pagkapasok niya sa unit, bumagsak siya sa sofa at hinawakan ng noo. Paano naging ganito yung buhay ko? Hindi pa siya nakakahinga nang biglang tumunog ang phone niya. Si Bea ang nag-text. Justin, lumabas ka sa social media. May fanpage ka na, Justin Nation? Gosh, tawang-tawa talaga ako. Bea, hindi to nakakatawa. May nangutang nga sa akin sa labas. Girl, ikaw ang pinag-uusapan ng buong Pilipinas. Expect mo na dapat yan, no? Napahiga si Justin habang tinatakpan ang mukha ng unan. Ayoko na, gusto ko na lang maging invisible. Pero ilang minuto pa ang lumipas, may kumatok na naman sa pinto. Hindi niya agad binuksan. Tumitig lang siya sa kisame habang nagdadasal na sana. Hindi yun isang bagong mamamahayag. Pero narinig niya ang isang pamilyar na boses. Justin, buksan mo to, ako to si Marisa. Si Marisa, ang kapitbahay niyang mahilig mangutang kahit noong wala pang issue. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Oh, Marisa, may kailangan ka? Ngumiti ang babae. Justin, alam mo namang close tayo, di ba? Di kita sasabihan sana pero hirap lang talaga ako ngayon. Napakunot siya ng noo. Ano na naman yun? Itinaas ni Marisa ang 2 envelope. Pwede bang pera ng 25,000? Alam kong kaya mo na ngayon, asawa ka na ng bilyonaryo eh. Napalakas ang boses ni Justin. Hindi ko asawa. Uulitin ko, hindi ko nga asawa. Napaatras si Marisa. Ay, ganun ba? Sabi sa TV. Fake! Well, hindi fake pero long story. Please umuwi ka muna. Inaayos pa nga namin eh. Ah, ganun? So hindi ka pa mayaman ngayon? Hindi po. Hindi ko nga alam kung paano ako nadamay dito. Nagkibit balikat si Marisa. Ay sayang, kala ko mayaman ka na. Saka ito tumalikod na parang hindi yun ang parehong kapitbahay na kanina lang halos yakapin siya. Tumunog ulit ang phone niya. And this time, si Gabriel ang tumatawag. Miss Marasigan? Yes, sir. I was informed na maraming tao outside your residence. Are you safe? Napatingala siya. Hindi niya alam kung nairita ba siya o na-touch. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Safe naman po, pero sir, grabe. Lahat akala mayaman na ako, may nangutang pa, may nagpa-picture pa, may tumawag pa sa akin na Mrs. Mercader. Tumahimik si Gabriel sandali bago sumagot. Hindi backlash, sir parang frontlash. Imbes na mabash ako, sumikat pa ako. Hindi ko nga alam kung blessing ba to, nightmare. People like stories, like this. And this is what they can romanticize. Unfortunately, you're the protagonist right now. Napabugas siya ng hangin. Sir, hindi ho ako artista. Pagod na po ako. May bahagyang lambot sa tono ni Gabriel. We'll handle this, Justin. I will personally make sure you don't suffer for something you didn't sign up for. Thank you, sir. Pero, kailan kaya matatapos to? That depends on how we finish this. And kapag nahanap natin kung sino nag-file ng contract. And why. Bigla siyang kinilabutan. Sir, parang lalo ako natakot sa sinabi niyo eh. Good, because starting tomorrow, things might even get more complicated. Lumipas ang ilang araw na halos hindi malaman ni Justin kung paano niya babalansehin ang trabaho, ang privacy niya at ang biglaang pagsabog ng kasikatang hindi niya naman hiningi. Habang siya inuunos ng atensyon ng publiko, abala naman si Gav sa internal investigation ng kumpanya. Pareho silang pagod. Pero pareho ring determinado. Gabi na at nakaupo si Justin sa maliit niyang dining table at pinipilit tapusin ang dinner niya. Nang tumunog ang phone, si Gabriel ang tumatawag. Saglit siyang napalunok bago sinagot. Sir Gav, Justin, I just received today's audit report. Still nothing. Walang record kung sino nag-submit ng contract. Frustrating. Napahawak siya sa mug ng kape. So, ibig sabihin, sir, parang multi yung nag-file ng kasal natin. Basically, yes. May konting sarcasm sa boses nito. And ghosts?
are inconvenient to Sue. Napatawa siya ng mahina. Kung di pa tayo naluloko, mas lalo na ngayon. Nakakaloko talaga. Pero at least, may kasama ako sa kaguluhang ito. Natigilan siya, hindi niya inaasahang. Makakarinig siya ng ganong uri ng salita mula sa isang lalaking halos hindi tumatawa sa mga TV interviews. Kasama? Sir, hindi ko naman po gusto maging problema. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Bahagyang mas lumambot ang boses nito. What I mean is you're easier to deal with than most people in my life. Sir, paano naman? You're honest, direct. Hindi ka natatakot magsabi ng totoo kahit nakakahiya. Umikot ang mga mata ni Justin. Kahit hindi nakikita ni Gav. Hindi po ako honest, nabablanko lang talaga ako minsan. Either way, I appreciate it. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kumiliti sa dibdib niya. Marahang hinampas niya ang sariling noo. Focus, Justin. Hindi ka kinikilig pagod ka lang. Justin? Are you still there? Yes, sir. Nag-iisip lang po kung paano ako makakalaya sa mga kapitbahay ko na nagpapapicture araw-araw. Nabalitaan ko nga. May nagsabi sa PR team ko na mas marami ka pang taong in-accommodate kaysa sa isang celebrity. Sir, may nag-alok pa ng scented candles kapalit ng discount para sa Mercader wedding daw. At tinanggap mo ba? Hindi po. Baka sabihin nila may sponsorship ang kasal na hindi naman totoo. Justin, can I be honest with you? Huminto siya sa pag-inom ng kape. Sige po, sir. This mess. It's a problem for the company. But personally, it's been a while since something unpredictable happened in my life. Positive po ba yan o negative? Surprisingly positive. Kinabahan si Justin. Sir, wag mo po akong paasahin na magiging assistant mo ako forever. Hindi assistant ang iniisip ko. More like someone interesting. Tila gusto ni Justin ay off ang cellphone at i-on ulit para i-check kung totoo ang narinig niya. Sir, totoo po ba yan? Naapektuhan po ba kayo ng sitwasyon natin? Let's just say, I don't dislike this situation as much as I should. Tila kinoryente ang gulugod ni Justin, kaya pinilit niyang magbiro. Sir, careful ka lang, baka ma-ship tayo ng mga tao. Too late. There are already fan edits. Di naman ako artista para i-edit ng mga tao. You underestimate your current popularity, Miss Marasigan. Hindi akalain ni Justin na darating ang araw na pupunta si Gabriel sa mismo opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang graphic designer. Hindi yun malaking kumpanya, isa itong mid-size creative agency na may industrial-style interior. Pagpasok niya ng umagang yon, ramdam niya kakaibang tensyon sa hangin. Hoy, ba't parang may presidential visit dito? Tanong niya kay Mona na seatmate niya. Girl, hindi mo ba nabasa sa GC? May VIP daw na pupunta for a project collaboration. Sino namang VIP sa creative agency natin? Pero bago pa man sumagot si Mona, bumukas ang glass door at pumasok si Gabriel Mercader kasama ang dalawang staff at ang head ng PR team. Halos malaglag ang hawak na mouse ni Justin. Ay patay. Bulong niya. Agad nag-welcome ang boss nila. Good morning, Mr. Mercader. Happy to have you here. Tumango si Gabriel. Thank you. I just want to see the progress of the brand revision project. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Lumapit si Gabriel sa creative floor at nang dumaan ito sa gilid ng desk ni Justin, bigla itong huminto. Miss Marasigan. Para siyang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan siyang tumingala. Sir, good morning po. Bahagyang kumurba ang labi ni Gav. Good morning. Tiningnan nito ang screen ni Justin. Is this a mock-up for the mobile onboarding screens? Yes po. Kumapit siya sa stylus dahil baka mahulog ito sa kaba. Wala pa pong final shading pero almost done na po yung layout. Kabadong saad niya at medyo nauutal pa. Tahimik na pinagmasdan ni Gabriel ang trabaho niya. Pagkalipas sa ilang segundo nagsalita ito. This is very clean. Po? Clean. Cohesive.
And your color discipline is impressive. Most designers struggle with simplicity. You seem to understand restraint. Ngayon lang siya nakarinig ng ganitong klaseng papuri. Galing sa isang kliyenteng bilyonaryo na halos hindi magbitiw ng compliment kahit sa opisyal na interview. Sir, thank you po. I really appreciate it po. Nagkatinginan ng mga office mates niya at halos sabay-sabay na panganga. Nakangiti ang boss niya na parang tumama sa loto. Habang patuloy tinitignan ni Gabriel ang animation frames niya, hindi niya maiwasang tumitig sa profile nito. Sharp jawline, neat haircut, mata na parang laging nag-o-observe ng mundo at higit sa lahat, ang presensya nitong imposibleng hindi mapansin. Miss Marasigan, may I ask something? Yes, sir. Do you handle the UI transitions as well? Opo, ako rin po gumagawa ng motion previews. Bakit po? Show me one. Ginamit niya ang stylus para i-play ang transition animation, smooth fade-in, sa welcome screen, gentle slide ng buttons at minimal bounce effect para sa interactive elements. Tahimik lang si Gab habang pinapanood ito. Pagkatapos may sumulpot na konting ngiti sa mukha nito. Beautiful work. Para siyang biglang nagka-hearing problem. Po? Beautiful work. Understated but elegant. Tumawa ang office mates ni Justin. Thank you, sir. You don't need to be nervous, Justin. I'm here as a client, not as a complication. Sir, ewan ko po parang both naman. Nagpaalam ang PR team, pero tumingin muna si Gabriel muli kay Justin bago umalis. Keep working on this way. You're doing it. I trust your eye. Hindi na siya sumagot dahil kung magsasalita pa siya siguradong mabubulol siya. Nang tuluyang makalabas si Gabriel sa opisina, nagsimula ang pagputok ng enerhiya sa buong floor. Girl, narinig mo? Beautiful work daw. Pwede ka na ikasal. Ay, teka, kasal na pala kayo sa system. Ate, lumalandi ka ba sa billionaire? Aminin mo. Di ako lumalandi pero kinikilig ka. Hindi ngayon may pagkakaila. Napangiti si Justin kahit pilit niyang itinatago. Hindi man nila alam kung ano ang nangyari at kung sino ang nag-file ng fake marriage record. Hindi man nila alam kung paano matatapos ang gulong ito pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na hindi niya may tatanggi. Unti-unti siyang naaakit sa lalaking hindi niya naman dapat iniisip at mas kinikilabutan siya sa posibilidad na hindi lang siya ang naapektuhan. Lumipas pa ang ilang linggo ng investigasyon. Halos araw-araw may update mula sa legal team pero lagi nauuwi sa parehong konklusyon. Walang hacker, walang inside job, walang anomalya sa system. Hanggang sa isang Lunes ng hapon, tumawag si Attorney Sablan, ang lead investigator. Miss Marasigan, we need you and Mr. Mercader to come to City Hall. May nahanap kaming something interesting. Hindi niya akalain ang salitang interesting palang magpapaguho ng mundo niya. Pagdating nila sa City Hall, sinalubong sila ng registrar na isang matandang lalaki. Sir, ma'am, pasensya na kung ngayon lang namin natukoy. Medyo unusual ang nangyari. Nagkatinginan silang dalawa ni Gav. Ano pong unusual? Naglabas ang registrar ng envelope at inilapag sa mesa ang isang set ng photocopies. Ito ang pinasa sa amin 2 months before the trending incident. Pinagmasdan ni Justin ang papel at doon, napaayos siya ng upo. Wait, teka lang. Ito yung suot ko nung indie short film shoot. Indie what? Sir, 2 months ago, nag-volunteer ako as extra sa isang student film. Wala pa pong pang-experience eh. Title niya yung Till Accident Do Us Part. Natawa ang registrar. Aba, prophetic naman pala ang title. Nakanganga si Gabriel. Are you saying na ang marriage form na ginamit sa pelikula ito mismo? They use a real marriage form as a prop. Hindi ko alam kung saan nila nakuha pero may barcode pa. Dapat fake document yan pero hindi napalitan. Okay po. Pero, paano na file? Extra lang si Justin. Hindi naman dapat narehistro. Ayun nga ang twist. Humawak ang registrar sa sentido. Ma'am, may production assistant daw na nagmamadaling mag-ayos ng gamit. Ang nangyari,
Naisama niya ang tunay na marriage form sa stack ng documents na kailangan naming i-process that day. So na-file yung papel dahil nadulas sa mesa? In simple terms, yes. Pero hindi pa tapos ang registrar. At ito basta nakakatuwa. Sir, tignan niyo yung signature ng groom. This is my signature. Sir, paano naging signature yan? Wala kayo dun. Umusad ang registrar at naglahad ng paliwanag na parang urban legend na nabuo sa mismong harap nila. Sir, the same day ng shoot ng short film, meron din kayong charity signing event dito sa City Hall. Sa parehong mesa, same table, same pen, same document tray. Natigilan si Justin. Si Gabriel, napapikit at tila sinusubukang unawain ang imposibleng pangyayari. Are you telling me na napirmahan ko ang marriage form dahil akala ko bahagi ito ng charity paperwork? Yes po, sir. Isa sa staff niyo naglagay ng stack of documents sa mesa at dahil pareho itsura nila, nasama ang prop na papel galing sa film crew. Napagkamala ng mga taga-office na supplementary document kaya pinapirmahan nila sa inyo. Napakapit si Justin sa upuan. So ang nangyaring kasal namin ay aksidente. Oh my God, I can't. Napahawak na siya sa noo. Tama, aksidenteng cameo mo sa pelikula at aksidenteng pagpirma ni Mr. Mercader sa maling papel. Hindi mapigilan ni Justin na mapatawa. Pwede bang ganito kabaliwang universe? Apparently yes. Sumabat ang abogado. This explains everything. The system accepted the document because it was complete. Actual bride signature from the movie shoot and actual groom signature from the real signing. Humalakak ang registrar. Kung iisipin, parang sa pelikula nga nangyayari. Huminga ng malalim si Justin. So hindi pala multo ang nagpakasal sa amin, kundi incompetence at saktong timing. Lumapit si Gabs sa kanya. Are you okay? Sir, hindi ko alam. Parang gusto kong umiyak. Pero mas gusto kong tumawa. Mababaliw na yata ako. At least now we know the truth. An accident. A ridiculous accident. Ridiculous is understatement, sir. Kasal tayo dahil extra ako sa pelikula at pumirma kayo sa maling papel. Sino maniniwala sa kwento natin? The internet? The entire internet. They already treat it as an urban legend. Sir, urban legend na pala tayo. Yes. And maybe that's not the worst thing. Ba't para masyadong hindi naman kayo nababothered, parang okay lang sa inyo? Tumingin si Gav diretso sa mga mata niya. Because unlike before, now I know the story. And it's impossible not to find it intriguing. Matapos matuklasan ng pinagmulan na aksidenteng kasal, agad nag-convene ang buong legal at PR team ng Mercader Group. Di nila pwedeng basta sabihin nagkamali ang City Hall. Dahil kung may leak, pwedeng mauwi sa malaking iskandalo at pagkawala ng tiwala sa publiko ng kumpanya. Kaya gumawa sila ng narrative. Isang napakahusay at kontroladong narrative na an experimental marketing concept. Sa madaling salita, idinawit si Justin at Gabriel sa isang carefully curated publicity stunt na sadyang ginawa para subukan ng engagement ng publiko sa bagong app ng Mercader Group. Hindi ito totoo pero kailangan nilang panindigan. At dahil kailangan na mukha ang kwento, si Justin ang napili ilagay sa spotlight pati si Gabriel, na halos hindi lumalabas sa mga event dati. Napilitan pa siyang sumama ngayon. Simula noon, naging magkatuwang sila sa damage control. Sa unang charity event, naglalakad sila papunta sa stage, habang ang media ay kumakalansing ang kamera. Nakahawak si Gab sa likod niya. You okay? Bulong ng lalaki. Habang papalapit sila sa harap, sana ho hindi ako madapa. If you fall, sasaluhin kita. Sir, wag naman kayong ganyan. May mga kamera oh. Exactly. Tila nagkaroon ng sariling buhay ang mga fake scenarios na pinapagawa sa kanila. Kapag binibigyan sila ng PR manager ng script, hindi naman nila mahigpit na sinusunod. Kapag sinabing mag-hold hands for the photo, napapahawak talaga sila.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil natural ang galaw. Kapag pinapasagot si Justin ng scripted line sa interview, madalas naiiba ang sinasabi niya. At imbes na mairita, napapangiti si Gabriel. Sa isang out-of-town photoshoot para sa Charity Foundation, naghintay sila sa gilid habang inaayos ang camera setup. Umupo sila sa bench sa ilalim ng puno. Sir, I still find it crazy na nag-a-appear tayo sa events sa parang mag-asawa. We technically are, Justin. Sa papel lang po at madidissolve na yan. Hindi sumagot si Gabriel kaagad. Tinitigan lamang siya nito at parang nag-a-analyze. Does it bother you? Hindi naman po, pero nakakatakot. Para kasing, alam mo na, baka masanay po ako. Sa publicity. Sa presence niyo po. Nanahimik si Gav. Para bang hindi nito inasahan na sasabihin niyo ni Justin. That's unexpected. Sir, wag niyo po ako seryosohin, pagod lang talaga ako. Napangiti si Gabriel. Justin, you do realize I'm getting used to you too, right? Napatigil siya at hindi agad nakasagot. Pero bago pa man siya makaproseso, tinawag sila ng photographer. Sir Gabriel, Miss Justin, ready na po for the couple shot. Gabi bago ang annulment filing, ang gabing dapat simple lang, pero hindi nakatulog si Justin. Ganoon din ang lalaki. Nakahiga si Justin sa kama at nakatitig sa kisame. Hawak ang phone na ilang beses nang tiningnan ang calendar. Hindi niya maintindihan kung ba't parang may kumakalas na parte ng sarili niya. Habang iniikot niya ang thoughts sa utak, biglang tumunog ang phone at may mensahe galing kay Gav. Are you awake? Yes sir, pero hindi ho talaga ako makatulog. Halos instant ang reply. Same. Can we talk tonight? Even just for a few minutes? Napaupo siya dahil hindi ito normal na request. San po? I'll pick you up. 5 minutes. Natigilan si Justin. Hindi man lang nagtanong si Gav kung okay lang. Hindi man lang ito nag-alinlangan. 5 minuto ang nakalipas, huminto ang black SUV sa harap ng building. Bumaba si Gabriel na naka-casual attire lang. Good evening. Sir, ano tong gagawin natin ngayon? Bukas na po yung filing. Exactly. Kaya tayo andito. Tahimik lang si Gab habang nagdadrive. Pero kita sa panga nito ang pag-ipit ng tensyon. Hanggang sa huminto sila sa isang parking area, malapit sa isang overlooking spot ng city lights. Isang lugar na hindi niya inaasahan na pupuntahan ng isang Gabriel Mercader. Lumabas sila ng sasakyan. Justin. Si Gabriel ay nakatayo at nakapamewang na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Before we dissolve everything tomorrow, I want to hear your honest answer. Sa anong tanong po? Are you really okay with ending this? Sir, kailangan po nating ayusin yung record eh. Save your company and protect your name. I'm asking about you, Justin, not the company. Sir, hindi ko po alam kung dapat pa ako magsabi. Justin, every time we attend an event together, I don't act. I don't pretend. Hindi gumalaw si Justin dahil parang natuyuan siya ng laway sa labi. When Pierre tells me to hold your hand, I don't do it because he said so. I actually want you. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. When they ask us to smile at each other, I don't think that part requires acting either. Sir, baka nadadala lang po kayo sa situation natin. Then answer me this. Why does the thought of ending it tomorrow feel wrong? Sir, ayoko hong maging sagabal sa buhay niyo. Justin, you're not the problem. You've never been. Pero sir, Justin, do you want the annulment? Hindi ko ho alam. I do. You want it? Mahina niyang tanong, kahit masakit sa dibdib. I know what I want, and it's not the annulment. Parang sumabog ang puso ni Justin sa loob. Sir, bakit? Because somewhere between the fake photos and the scripted appearances, the laughs, and the quiet moments,
I stopped seeing this as an obligation and I started wanting it to be real. Hindi ko po alam kung paano sasagutin yan, sir. You don't have to answer tonight. I just needed to say it before tomorrow. Sumapit ang araw ng annulment filing. Dapat simple lang ang proseso pagkatapos ay babalik na ang lahat sa normal. Pero parehong alam nila Justin at Gabriel na wala nang normal sa sitwasyong kinatatayuan nila. Tahimik sila magkatabing nakaupo sa waiting area ng law firm. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Attorney Sablan, hawak-hawak ang isang makapal na envelope. Mr. Mercader, Miss Marasigan, we have a problem. Sabay silang napatingin. Problem? Another one? Yes, sir, and this one is complicated. We discovered a secondary file attached to your marriage record. It's from the archive. Secondary file. Tumango naman ito. Ano po ibig sabihin nun? Your marriage contract wasn't filed alone. It came with a notarized prenuptial agreement. Meron kami prenup? Paano naman nangyari yun? Di ka namin alam na may kasal kami. And bakit pabor kay Justin? Inilapag ni Attorney Sablan ang prenup sa mesa. According to this document, in the event of marriage dissolution, Miss Justine Marasigan is entitled to a significant portion of the Mercader Investment Trust. Excuse me? Naku sir hindi kayo hinihingi Hindi ko alam na may ganyan eh. Tumango ang abogado. Alam ko. At yan ang nagiging problema. A prenup is favorable to the non-Mercader party is extremely unusual. Who notarized this? Sinagutin ng abogado sa paglabas ng isa pang dokumento. Ito po ang pinaka-nakakagulat. The person who signed as witness was your grandmother, Miss Justine. Ang lola ko? Yes, the same person na nawawala for years. Parang bumaliktad ng loob niya. Alam niya ang lumang kwento ng pamilya. Ang lola Herminia niya ang dating business partner ng lolo ni Gabriel. Bigla itong nawala nung kabataan pa ng mama niya. Wala nang nakabalita. Parang naglaho. Pero, paano napunta sa prenup namin yan? Paano nangyari to lahat? Ang gulo At bakit? Huminga ng malalim si Attorney Sablan. Bago naglahad ng impormasyon na mas talong nagpaiba sa ihip ng hangin. Base sa timestamp at notarization code, this prenup was signed 8 years ago. 8 years ago? Yes. Bago pa kayo magkakilala. Bago pa nagkaroon ng film shoot. Bago ang lahat. Hindi po totoo to. 8 years ago, nasa high school pa ako. Paano naman ako pipirma ng prenup? You did not. Pero someone filed this prenup with your name, your personal details, and your grandmother's witness signature. So, ibig sabihin, may nagplano na nito years before? Kahit di pa kami nagkikita ni Sir Gav? This doesn't make sense. Why would our grandparents be involved? Sumabat ang registrar who joined via video call dahil na-request ng legal team. Alam nyo, may kwento noon. Ang lolo mo, Sir Gabriel, at ang lola mo, Ma'am Justine, matagal nang magkakilala. Business partners sila pero nagkaroon ng falling out. Napahawak si Gab sa braso niya. Tila naglalagay ng invisible boundary na protection para kay Justin. What kind of falling out? Hindi namin alam eksakto Confidential ang record. Pero isang document lang natira sa archive na nagpapakita na may joint ventures silang hindi natuloy. Tumingin ang registrar kay Justin. At ang nakapirma bilang representative ng Marasigan family, ang lola mo. Hindi makapagsalita si Justin. Hindi niya alam kung takot o pagkabigla ba ang nararamdaman niya. So, may kaugnayan pala ang pamilya natin noon sa isa't isa, long before us. Sir, para namang hindi aksidente lahat I was starting to think the same thing. Bago pa makapagsalita si Justin, nagpatuloy ang abogado. We need to know why your grandmother signed this prenup, Miss Justin. And more importantly, bakit pumabor sa inyo ang terms? At sino nag-file ng document 8 years ago? Someone clearly intended this. Nanginginig na ang dila ni Justin na magsalita siya. Sir, ano ibig sabihin nito? Na naplano yung future natin, ganun ba to? Justin,
I think our families left something unfinished. And now we're the ones caught in the middle of it. Habang papalalim ang investigasyon tungkol sa biglaang paglitaw ng prenup at ang misteryosong koneksyon ng kanilang pamilya sa isa't isa, hindi maiwasan ni Justin na magkaroon ng sariling internal battle. May feelings na siya para kay Gabriel. At dahil doon, nagiging awkward siya sa mga panahong hindi naman dapat. Nasa loob sila ng private meeting room ng Mercader Tower. Sa mesa ay nakakalat ang mga printout ng old records, mga scan documents at timeline ng mga pangyayari. Abala ang legal team sa kabilang side ng room habang si Justin naman tahimik na nag-aayos ng mga papel. Si Gav, nasa tabi niya. Justin, can you handle me the Marasigan Herminia file? Tanong ni Gav habang nakatingin sa papel. Bigla siyang kinabahan kaya lumayo siya ng bahagya. Sir, teka, ito po. Pero imbis na iabot ng diretsong kamay, inislide niya ang folder ng nakayuko at halos hindi tumitingin. You've been avoiding eye contact since this morning. Hindi busy lang po ako. Busy avoiding me. May bahagyang ngiti sa gilid ng labi ni Gav. Hindi nakasagot si Justin. Lumipat siya ng upuan, kunwari may naayos sa laptop. Pero hindi nagpaawat si Gav at umusod palapit sa kanya. Justin. Ano po? Did I do something wrong? No sir, wala po, promise. Then bakit di ka makatingin sa akin? Sir, yung document lang po kasi. Pero biglang hinawakan ni Gabriel ang mesa at bahagyang yumuko para makita ang kanyang muka. Justin, tell me, did I make you uncomfortable? Napalunok siya. Nagtatalo ang utak niya kung sasabihin ba ang totoo o magpapalusot. Pinilit niyang ngumiti. No sir, promise, I'm fine. You're not acting fine. Sir, Justin, you went from warm to distant in one day. Something has changed. Pagod lang po ako. Hindi naniwala si Gav. Pagod? Opo. Then why are you only tired when I'm near? Sir, please, hindi ko po alam kung paano sasagutin yan. Umupo si Gav sa harap niya. Justin, if I did something, tell me. I don't want you feeling unsafe around me. Wala naman po kayong ginagawang masama. Then what is it? I just need a space. Alright, if that's what you want, I'll give you space. Lumipas ang ilang linggo bago muling nabuksan ang isang lumang kahon sa archives ng City Hall. Hindi sana nila mapapansin kung hindi nag-request ang abogado ni Gabriel ng mas malalim na historical records. Pagbukas ng kahon, tumambad ang isang makapal na folder na may tatak na Marasigan Mercader Joint Enterprise Proposal 1978 at doon nagsimulang magbago ang lahat. Nang ipatawag si Justin at Gabriel para tignan na natuklas ng dokumento, hindi nila inasahan na ilang dekada pa lang pinanggagalingan ng gulo. Sa conference room inilapag ang registrar ang lumang folder sa harap nila kasama ang isang stack ng handwritten letters. Ito ang hindi namin naasahang makita. Apparently, matagal nang nagpaplano ang lolo't lola niyo na pagdugtungin ng dalawang pamilya. Sir, para namang sa pelikula to eh. Hindi ngumiti si Gav, pero bakas ang pagtataka sa anyo. Explain. Kinuha ng registrar ang isang lumang liham at binasa. Nalaglag ang panga ni Justin. Lola ko yan. Pero bakit niya pinlano to? Ba't niya kailangan i-push yung tadhana? Diyos ko naman. At ba't kasama ang lolo niyo, sir? Pagbukas ng susunod na liham, binasa ulit ang registrar. Patungkol yun, sa hindi natuloy ang negosyo na kanilang pinlano dahil sa isang iskandalo. At ayaw nito matapos ang ugnayan ng pamilya. Natahimik ang buong kwarto. Nang isipin ng mga ito na darating ang panahon na may nakatakda sa dalawang pamilya. Maging ang abogado hindi makapag-react. Si Gabriel mismo napahawak sa sentido. Tinapik-tapik ang noon na parang sinusubukang panatilihing grounded ang sarili. So ang marriage namin, hindi aksidente. Sagot ng registrar. Matagal ng plano ng lolo't lola nyo. Naghintay lang ng tamang panahon. Tumayo si Justin at naglakad-lakad, hawak ang papel na parang hindi niya mabitawan. Pero paano yung film accident? Yung misplaced signature, yung trending scandal?
Umubo ang registrar bago sumagot. Tignan ninyo ang notes sa likod ng folder. If destiny does its work, this plan will complete itself, even if by the most unexpected chain of events. Chain of events. Domino effect. Pinatong ni Attorney Sablan ng kamay sa mesa. Okay, let's summarize what happened. Una, Justin volunteered as an extra for a short film at gumamit sila ng real marriage form na hindi dapat. Pangalawa, sa parehong araw at parehong mesa, may signing event si Gabriel para sa charity. Pangatlo, yung production assistant dala ng kalituhan na isama ang marriage form sa totoong papeles na ipafile. At pangapat, naging trending ang fake wedding photos na accidentally nagmatch sa totoong registered marriage. At panghuli, lumabas ang prenup na pinirma ng lola mo 8 years ago na tila bahagi na ng planong hindi natupad noon. Huminga ng malalim si Justin. So lahat na nangyari? Parang sinetap na decades ago? Hindi sinetap, hindi sinadya. Pero parang nagkaroon ng domino effect dahil may lumang kasunduan na nakabitin. Tumingin si Gabriel kay Justin. Justin, our grandparents believe in us long before we met. Hindi alam ni Justin kung dapat ba niyang tawanan yun o iyakan. Kaya ang lumabas sa bibig niya, Sir, paano kung mali sila? Tipid na umiti si Gabriel. Paano kung hindi? Nag-init ang pisngi ni Justin. Pumasok ang isang intern dala-dalang additional documents. Sir, ma'am, may isa pa pong note galing sa witness file. Inabot niya ang maliit na papel at sulat kamay ng kanyang lola Herminia yon. If fate brings them together in any way, even through chaos, let them choose the ending themselves. Pagbabasa ni Justin doon, tumigil ang puso niya. Parang biglang lumabo ang paligid. O baka sobra lang talagang mabigat ang effect ng mensahe sa kanya. Sir, hindi pala aksidente lahat. Pero tayo pa rin daw ang magde-decide. Justin, I don't want the annulment if you don't. Natulala siya para siyang kinoryente. Sir, hindi ako sigurado kung ready ako mag-decide ha. Tumango si Gabriel ng may pag-unawa. Then, we don't decide today. Hindi pa man lubusang natatapos iproseso ni na Justin at Gabriel ang bagong tuklas tungkol sa decades-old plan ng kanilang lolo't lola, bigla namang dumating ang panibagong tawag mula sa Mercader family mismo. Pinatawag si Justin. Habang nasa loob siya ng sasakyan, papunta sa ancestral home ng Mercader clan, napapahawak siya sa kanyang dibdib at hindi siya mapakali. Don't be nervous. They're harmless. Sir, pamilya niyo po yan. Hindi ako basta makapasok para makisama lang sa inyo ng gano'n na parang kapitbahay lang. Napangiti si Gabriel ng bahagya. Just call me Gabriel today, no sir. You're meeting my family, not the board of directors. Biglang nag-init ang pisngi ni Justin. At hindi na siya nakasagot dahil huminto ang sasakyan sa harap ng napakalaking gate. Pagbukas ng gate, para siyang artista na papasok sa premiere night. 3 bata agad tumakbo palabas. Mga kapatid ni Gabriel halos kasing edad lang, pero mas bata. Si Leah, si Marco, at si Danny. Kuya, is this sir? Napahinto si Justin. Yes, this is Justin. Parang may fireworks sa likod nang marinig yun ng mga kapatid. Hi Ate Justin! Welcome to the family house! Grabe ang ganda mo! Kuya naman, di mo sinabi agad na ganito yung mapapangasawa mo. Ang ganda-ganda. Guys. Bulong ni Gabriel pero hindi naman ito sila pinigilan. Hindi kami hindi pa, I mean, nagkanda utal-utal na si Justin. Ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, lumabas ang ina ng binata at nang makita si Justin tila gumaan ang buong ekspresyon nito. So this is the girl. Lumapit ito kay Justin at hinawakan ng kamay sa magiliw na paraan. I'm glad you're here. Matagal na namin gusto kang makilala.
Halos laglag ang panga ni Justin nang nakatingin dito. Ma'am, I mean, Mrs. Mercader. Call me tita. Hindi umubra ang pagsubok niyang huminga ng normal. Relax. Hindi sila Leon. Hindi ka nila susunggaban. Saad ni Gabriel sa kanyang likuran. Pero nang maupo sila sa malaking sala, napagtanto niyang hindi naman Leon ang problema, kundi ang sobrang pag-welcome sa kanya ng mga ito. Kailan kayo titira sa isang bahay? Tanong ni Leah habang nagbubukas ng juice. Kuya, may guest room naman dito. Pwede sila dito muna. Halos mapalunok si Justin. Hindi. Hindi. Tumingin si Gabriel sa kapatid. Wala pang ganun. Hindi pa namin pinag-uusapan. Bakit? Kasal naman kayo. Doon na sumabat ang ina niya. We heard what happened. Malaki ang gulo pero anak. Kung kami ang tatanungin, hindi namin gustong magkahiwalay kayo. Huminga ng malalim si Justin. Tita, naintindihan ko po. Pero hindi naman po kami in a relationship. Nagka-problema lang po talaga sa papeles. Accidentally lang po talaga nangyari ang lahat. Umiling ang ina ng lalaki. Walang aksidente sa ganitong klaseng pagtatagpo. Napatingin si Justin kay Gabriel at sa isang iglap, parang may sariling buhay ang bawat tibok ng kanilang puso. Pero kailangan niyang maging malinaw. Tita, actually pinaplano na po namin yung annulment. Annulment? Tumango si Justin. Opo kasi po hindi naman po totoo yung kasal sa simula pa lang. Nagkaroon lang ng domino effect. Lumapit ang ina nito at hinawakan ang balikat niya. Anak, nasa inyo ang desisyon. Hindi namin kayo pipilitin. Pero sana bago kayo mag-file ay pag-isipan ninyo. Tita, you look good together. Napalunok si Justin at naramdaman niyang uminit ang kanyang muka. Si Marco naman ay ngumiti ng pilyo. Kuya, hindi ka pa umaamin Marco. Babala ni Gav. Pero imbes tumigil tumawa ang mga kapatid ng lalaki. Obvious naman kasi, Kuya likes her. Kaya naguguluhan Shut up. Sabi ni Gav nang walang halong galit pero may halong hiya. Nagkatawanan ng pamilya. Si Justin hindi alam kung saan lulugar. Kaya sinabi niya ang tanging maaaring sabihin. Tita, salamat po sa pagtanggap. Pero hindi ko po alam kung anong mangyayari sa amin ni Gav. Pagkatapos ng mainit ngunit positibong pagtanggap ng pamilya ni Gav kay Justin, dumating naman ang kabaliktaran pag uwi niya sa bahay nila. Hindi pa man siya nakakapasok sa pinto, bumungad na agad ang boses ng kanyang ina. Justin, marasigan, ano itong naririnig ko? Napapikit si Justin at huminga ng malalim at pumasok. Kasunod niyang pumasok si Gav. Pagharap ni Justin sa kanyang ina, tila lalo pang nanlaki ang mata nito nang makita ang binata. At bakit nandito yung lalaking yan? Bakit parang ang kapal na mukha niya na sumama dito? Ma, pwede ba sa loob na tayo mag-usap? Hindi, dito tayo mag-uusap. Ano to, Justin? Bakit bigla kang kinasal? Bakit yung lalaki pa ay galing sa mayamang pamilya? Anong kalokohan to? Tila napahiya naman si Justin. Nakatingin lang si Gab sa sahig. Hindi ko naman po ginusto yun. Alam niyo naman na nangyari, aksidente lang lahat. Aksidente? Aksidente? Diyos ko, Justin, kung ako maaksidente, sasampalin ko yan nagpaplano sa likod ko. Ma, at ikaw? Turo nito kay Gav. Ba't po pinirmahan ang kasal niyo, ha? Ganyan ba kayo kaburara sa kumpanya niyo? Nag-angat ng tingin si Gav at mahinahong sumagot. I understand po na galit kayo. And you have every right. Pero hindi ko po alam na marriage form yung pinirmahan ko. Hindi ko rin po ginusto na madamay si Justin. Ay talaga lang ba? Ha? Balik ng ginang na may halong sarkasmo. So ngayon, anong plano nyo? Mag-aanal. Mabuti pa. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ng anak ko sa gulo nyo. Napatigil si Justin. Ma, please, pwede ba makinig ka muna? Anong pakikinggan? Na nagustuhan mo ang buhay mayaman? Na nagagandahan ka sa mga bahay nila? Na natutuwa ka sa mga kapatid niya? Hindi po ganon. Justin! Hindi kita pinalaki para maging trophy wife ng kung sinong bilyonaryo.
Tumayo si Justin ng diretsyo at hindi napapayag na maliitin ang sarili niya sa harap ni Gav. Hindi ako trophy wife at hindi ako pinipilit ni Gav sa kahit ano. Tumahimik ang buong sala. Tila natauhan ng ginang sa tono ni Justin. Nagsalita si Gav. Ma'am, if you want me to leave, I will. Pero sana matapos muna yung pag-uusap niyo ni Justin. I will wait outside. Tumalikod si Gav para lumabas, ngunit hinawakan ni Justin ang braso niya. No, stay. Ma, may kailangan kang maintindihan. Pero bago pa siya magpaliwanag, sumabog ulit ang sariling ina. Ang kailangan ko maintindihan. Justin, paano ka nadawit dito? Paano ka nakapasok sa pamilya nila at parang ayaw mo nang umalis? Ano to anak, na in love ka na ba? Hindi sumagot si Justin. Hindi rin siya agad nakatingin kay Gabriel. At sa katahimikan na yon, doon lalo nag-alala ang ina. Justin, hindi pwede. Baka gamitin ka lang nila, baka masaktan ka. Hindi mo sila kilala. Nag-ipon ng lakas si Justin. Hindi niya ito planong sabihin ngayon pero kailangan na. Hindi ko sila pinipili dahil mayaman sila. Pinili ko sila dahil hindi ko gustong mawala si Gav sa buhay ko. Justin. Bulong ni Gabriel. Doon na niya pinahid ang luhang umalpas sa kanyang mga mata. At pag nagpaanal kami, mawawala talaga siya. Anak, hindi madali ang buhay na papasukin mo. Hindi ito fairy tale. Alam ko. Hindi ito scripted romance tulad ng mga event ninyo. Alam ko rin yan, ma. Ba't mo pa rin siya pinili? Kasi makapagkasama ko siya. Hindi ako isang trophy. Hindi ako yung problema. Hindi ako sagabal. Hindi ako sinisigawan. Hindi ako minamaliit. Hindi ako kinokontrol. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang ina at unti-unti itong nanlambot. Anak, mapagkasama ko si Gav. Nararamdaman ko may taong pumipili sa akin eh. Kaya ayaw ko magpaanal. Ano? Napatayo ang kanyang ina. Ayoko magpaanal. Ipagpapatuloy namin kung anong meron kami. Justin, are you serious? Yes, Gav. And this is my decision. You want us to actually stay married? If you wanted to? Justin, I do. Matapos ang tensyonadong pagtatalo sa bahay nila Justin, wala nang nagawa ang kanyang ina kundi tanggapin ang desisyong pinili ng anak. Hindi man ito sang-ayon. Alam nitong walang makakapigil sa dalawang taong parehong may sariling isip at may sariling puso. Paglabas nilang dalawa sa bahay, ramdam niya ang bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Pero kasabay nito ang kaba ng isang bagong simula. Habang naglalakad sila papuntang sakayan, si Gav ang unang nagsalita. Justin, are you sure? Gusto ko marinig ulit from you. Yes, Gav, I'm sure. If we're going to stay married, I want us to actually know each other. Kumunot ang noo ni Justin. What are you trying to say? Let's date. Gav, kasal na tayo. Natawa pa siya ng mahina. Exactly. Kaya natin dapat simulan sa simula. As if hindi tayo kinasal na aksidente. Hindi siya sinundo ni Gav gamit ang luxury SUV na lagi nitong dala. Hindi rin private chauffeur ang nandun. Personal car yun ni Gav na isang simpleng dark sedan na hindi agad mapapansing pag-aari ng isang bilyonaryo. Pagbukas niya ng pinto, ngumiti ito. Ready? Ready, I think. Nag-drive sila papunta sa maliit na cafe. Sa tabi na isang lumang bookstore, nang umorder sila, napansin ni Justin na awkward si Gav. So, do you drink coffee? Natawa si Justin ng mahina. Of course, sino bang hindi? Me. Huh? I'm allergic. Kaya pala puro tsaa yung order mo sa events. Yes, people think I'm being pretentious. Hindi nila alam I'll get hives. Okay, noted. Bawal ang kape. Kay Gabriel. 1 point para sa trivia. Natawa si Gav. Go naman. What's something I should know about you? Something small but important. Ayoko ng ketchup sa fried chicken. Ever. That's oddly specific. Kasi weird ang lasa. I see, so no ketchup when we order fried chicken. So Gav, anong pinakaayaw mo sa mundo? Loud people during meetings.
So ayaw mo sa akin? Di ka naman maingay eh. Expressive ka. There's difference. Aba, may palusot. Not an excuse. It's an observation. Ikaw naman, what do you dislike? Nasabi ko na, loud people. Oo nga pala. Ako naman kasi ayoko ng taong hindi marunong mag-sorry. Duly noted. I will apologize if needed. Good. What else? Ayoko ng controlling. Ayoko ng cold. Ayoko ng walang consideration. Do you see those traits in me? No, pero nung una akala ko meron. Thank you for telling me. Ikaw, anong ayaw mo sa akin? When you avoid me. I'm so sorry. Natakot lang talaga ako nun. I know. Justin, are you still sure about not going through the annulment? Yes. Even after seeing how complicated things can be? Especially because of that. Why? Kasi gusto kong malaman kung ano pa ang kaya nating buuin kapag hindi tayo pinipilit ng sitwasyon. Sa mga sumunod na linggo, naging rutina nila ang pagkikita. Hanggang sa isang gabi, nang ihatid ni Gabriel si Justin, bigla ito nagsalita. Justin, have you ever thought about moving in? Moving in? As in sa bahay mo? Yes, only if you're ready. I've been thinking about it actually. Okay. Hindi pa ngayon agad-agad. Pero, ready na siguro ako soon. Then tell me, when? No rush. Ngumiti lang siya sa lalaki. At nang tuluyan ng nakapag-desisyon si Justin na lumipat, hindi niya inasahang magiging napakahirap ipaalam sa mga kapitbahay niya. Kasi sa araw na susunduin siya ni Gav, nagmistulang barangay fiesta ang harap ng building. Pagbukas ng pinto ng kotse, bumaba si Gabriel suot ang simpleng polo at dark jeans pero kahit ganon parang nag-slow motion ang mundo ng buong lugar. Si Gabriel naman chill lang pero halatang minsan hindi sanay sa ganitong energy. Lumapit siya kay Justin na may dalang maliit na bouquet. Nagbatian sila. At doon biglang sumingit ang paborito niyang kapitbahay na si Neri. Hi Gabriel, pwede mag-selfie para memory lang. Napatigil si Gav. Gav, okay lang bang? Sure. Nagulat si Justin sa bilis ng sagot nito. Natatawa rin siya sa gilid. Habang si Gav, hindi sanay sa ganong level ng energy, game na game pa rin. Pagkatapos ng round ng selfies, may lumapit pang isang tita at nagtanong. Saan kayo pupunta? Naku iho, alagaan mo si Justin ha? Mabait na bata yan. Oo naman po. I'm very lucky to have her. Halos buong barangay ang nanonood habang nagbabalot sila ng kahon. Lumapit ang ina ni Justin kalaunan. Iho, siguraduhin mo hindi masasaktan ng anak ko. Hindi biro ang paglipat niya sa'yo. I promise you, ma'am. I will take care of her. And I won't rush anything she's not ready for. Sige, bahala na kayo. Basta alagaan mo yung anak ko. Pero kahit papano, kahit sa pagtalikod ng ginang, kita niya ang pagtulo ng luha nito. Lumipas ang isang taon, ang trending scandal na naging dahilan upang magtagpo ang dalawang taong hindi dapat magkakilala. Sa loob ng panahong yun, marami ang nagbago. Sa mansyon ni Gav, hindi naging overnight adjustment ang lahat. May mga araw na umiiyak si Justin dahil namimiss ang ingay ng kapitbahay, lalo na kapag tahimik ang gabi. May mga araw namang hindi alam ni Gav bakit nagkakalat si Justin ng sticky notes sa kusina, sa ref, at minsan pati sa gilid ng sofa. Pero sa gitna ng lahat ng yun, nag-a-adjust sila. Isang gabi habang nasa veranda sila, nakasandal si Justin sa balikat ni Gav at pinapanood nila ang city lights. Gav, bakit? Wala, iniisip ko lang, kung di ako nag-extra sa pelikulang yun, di kita makikilala. Kung di ako napapirma yun, di rin kita makakasama. Totoo, pero natatakot din ako minsan. Parang ang dali nating madala sa gulo. Hindi tayo nadala sa gulo. Nadala tayo sa isa't isa. Ang corny mo. Samantala, isang maaliwalas na umaga sa Mercader Family Home,
Naghahanda si Justin ng pagkain at panaytingin sa maliit na puting envelope na kanina pa niya hawak. Lumapit si Gav mula sa likod at marahang niyakap ang kanyang bewang. You okay? Pero may sasabihin ako. Something wrong? No, actually, something right. Hindi pa man niya tinutuloy, tumakbo na sa sala ang kapatid ni Gav na si Leah. Kuya, ate, tagal niyo, gutom na kami. We're coming, Justin. Later na lang? No. Now, please. Nang makaupo silang lahat sa mesa, biglang napataas ang tensyon ni Justin. Ang ina naman ni Gav ang unang nagtanong. Okay ka lang ba? Para namumutla ka. Ate Justin, may problema ka? Actually, may announcement ako. Announcement? Engage ulit? Anniversary? Baka vacation nila. Uy ate, baka buntis ka na ha? Napahinto ang lahat nang mapansin nilang hindi ngumiti si Justin. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na puting envelope at inabot yon kay Gav. Open it. Kinuha ni Gav ang envelope at marahang binuksan. May dalawang bagay sa loob na isang sonogram at maliit na card. Binasa niya nakasulat. Justin, is this? Are we pregnant? Yes, Gav. We're having a baby. Justin, you made me the happiest man today. Dali-dali itong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Ngunit may pag-aalala at pag-alalay sa bandang tiyan ng babae. Nang medyo kumalma ang lahat, tumabi si Gav kay Justin sa veranda. Are you scared? Yes, I'm always scared pero this time mas excited ako. Me too. And Gav, sana maging mabuti tayong parents, no? We will be, because we're building this together. Mukha mang planado ang pagtatagpo nila mula sa lumang kasunduan ng kanilang mga lolo't lola hanggang sa sunod-sunod na aksidenteng nagdugtong sa buhay nila. Pero ang tunay na nagpanatili sa kanilang relasyon ay hindi ang tadhana, kundi ang pagpili nila mismong manatili sa isa't isa. Ipinapaalala ng kwento na maaaring maglatag ang mundo ng daan, ngunit tayo pa rin na magpapasya kung sino ang sasabay sa atin sa paglalakad. Ang pag-ibig hindi lamang natatagpuan, pinipili ito, pinangangalagaan, at pinaninindigan. The end.